Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Anong meron para sa ating mga Aqua? Love and money reading para sa ating mga Aqua. Alright, reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11 and the messages coming from a different account. Hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Aqua. The Empress, the feminine in this connection, the official partner. Ang aga, ba't ko sinabi agad the official partner? May third party ba si masculine? Okay. The Empress, nagfo-focus siya sa kabuhayan, kaperahan, productivity, self-growth, self-love. May mga bagay siyang, ayan na nga, may mga bagay siyang binitiwan, ni-let go. Alam niyang masakit, hindi healthy, nakakasira ng mental health. Sabi niya, okay, it's really time for the feminine to choose kung anong makakabuti para sa kanya. Okay? May nakikita akong trust issues here, but hindi na yon masyado ang priority ng ating mga feminine. Sabi niya, wala naman siyang control sa free will, sa decision ng masculine. Kaya magfo-focus ang ating feminine sa personal growth, kaperahan, kabuhayan. May nakita ako mga trust issues. Yes, nagkaroon ng mga involvement sa third party ang ating masculine. Bawal na pag-ibig, itinatagong pag-ibig, fling, whatever, one night stand. Naging paulit-ulit, atras abante. The way feels sinubukang magbago, but naging very challenging for the masculine na magkaroon ng commitment sa pagbabago na to. Okay? Parang naging short-lived yung mga pagbabago. Nagbago ng 3 araw, 1 month, or whatever. And then eventually, nagbabackslide, nagkaroon ng mga like, bumalik sa hindi magandang gawain. Okay? Toxicity sa relationship na to. I feel nagkaroon ng ending because hindi naging stable ang connection na to. Nagkaroon ng mga hindi magandang pag-uusap, pag-aaway, pagtatalo. The masculine in this connection, napaka mapaglaro sa pag-ibig. Hindi naman kasi siya talaga, kumbaga, pumasok siya sa isang relasyon na hindi siya handa. And because of that, nadamay, sabihin natin collateral damage ang ating feminine. Sabi ng masculine, sige, okay lang naman na kung talagang hindi naman kayang ayusin ang relasyon na to, kumbaga layo-layo muna. Okay? Marami ding iniisip tungkol sa kaperahan, kabuhayan, lalo na for those of you na may mga involved na bata, iniisip nyo na lang ano ba yung pwedeng ayusin na set up para lang maprotektahan at mabigyan ng tamang sustento ang mga bata. Responsibilidad. Okay? At some point, napapagod ka na rin, sabi mo, Aqua, focus ka na lang sa pera, ayaw mo na rin ng conflict, kapag may mga kaibigan, network, na mga chismosa, toxic, or like, alam mong hindi naman align sa personal goals mo, nilalayuan mo na. Right now, gusto mo lang maging tahimik, you're doing what's right, creating good karma, at may mga tao talagang tinanggal mo na sa buhay mo. May mga taong nililimitahan mo na lang yung access sa'yo. Okay? You're building and creating good karma for you at pinoprotektahan mo na ang sarili mo, ang mental health mo. Alam mo naman na hanggang ngayon hindi pa rin naman tapos si masculine, sa kanyang mga mapaglarong pag-ibig. Okay? Pero hindi ka na ganon kaapektado. Sabi mo, okay, kung ganon siya, hindi mo naman siya mababago. Because I feel for multiple times already, you try to talk to the masculine at sabihin na nasasaktan ka and you don't feel important, you don't feel loved doon sa habit ng masculine na to, but wala kang masyadong nakitang pagbabago. So sabi mo, sige, focus ka na lang sa sarili mo kasi doon ka naman may control. Okay, so there's a masculine here na kumbaga is very manipulative. Meron siya mga sinasabi na like half-truth, may omission sa story, very manipulative, But I feel the feminine in this connection, kumbaga alam na niya yung laro ng masculine. Na parang, fine, I don't wanna care anymore because the feminine feels na maniwala man siya o hindi. Parang how do I say this? Kahit ano na yung sabihin ni masculine, sobra ng sira yung pagtitiwala, sabi niya hindi rin naman siya maniniwala eh.
na alam din naman niya yung pattern ni masculine. And on the other side of the coin, sabi ni masculine, kaya magsabi siya ng totoo, kaya hindi na rin naniniwala si feminine. Bottom line, sobrang nasira na ang relasyon na to na medyo mahihirapan na really to rebuild this relationship, no? Na parang ibalik yung tiwala, love, at respeto sa relasyon na to. I feel both of you are trying to move forward to heal from the painful situation na nangyari in the past. But I feel ang ating mga Aquarians is trying to like i-focus ang energy mo sa sarili mo, personal growth, pera, anong pangarap mo, ano yung nakikita mong future self mo, at doon ka na lang nagfo-focus. Kasi alam mo naman sa sarili mo na you can only rely sa sarili mo. May mga tao, sitwasyon na sabi mo is hindi mo nabibigyan ng katulad na atensyon, pagmamahal, pagtitiwala tulad ng dati. Okay? Marami kang inaayos, especially kung may kasal na involved, na parang ano na lang ba yung pwedeng gawin to find the balance sa sitwasyon. Pero mas nakikita ko pa rin yung focus sa sarili mo. Focus ko ano yung tamang gawin, focus sa future mo. Because it feels like marami ka pa rin hinahabol pagdating sa kaperahan, kabuhayan. Right now, may lungkot sa puso ng ating mga Aquarians. Marami kang iniisip, paano ba aayusan ang buhay-buhay. Nalulungkot ka rin sa mga connections na nilet go mo, iniwasan mo, kinut off mo. Because at some point, naging mahalaga ang mga tao na to, kamag-anak, kaibigan, love connection. But tanggap mo sa sarili mo na masasaktan ka lang by keeping these people around. Napapagod ka na rin sa kanila, okay? No matter how much you wanted to keep them because you love these people, pero minsan you really have to let them go. Your person, sabi niya, tanggap naman niya na parang kung ano yung future na sinubukan yung i-build together, wala na. Marami na rin siyang doubts na maaayos pa to. Wala rin ako nakikitang communication or maayos na communication. Because sabi ng person mo, lagi na lang, no? Parang hindi kayo magkasundo yung language ba na parang it feels like you speak different languages, na lagi na lang may misunderstanding, tampuhan. At sabi niya, yung simpleng pag-uusap man lang, hindi nyo man lang natutunan to have a healthy conversation. Parang lagi na lang nag-aaway or very defensive kayo sa isa't isa. Merong doubts ang feminine kung nagbago na ba si masculine. But it feels like, alam mo yon, sa dami nang nangyari, nagkaroon na rin ng personal growth si masculine. At because of mga nangyari in the past, may nakatatak na sa isip ni feminine kung sino si masculine. And hindi na ma-redeem ni masculine yung sarili niya kay feminine because sa dami rin ng nagawa niyang mistake sa feminine. And the feminine, it's not like pinipili ni feminine na makita yung mga maling gawa ni masculine, but there's so much damage already na pag nabanggit ang pangalan ni masculine, mas natitrigger yung mga bad memories kaysa dun sa magaganda. Okay? So, kumbaga sa love bank, mas marami yung withdrawals kaysa yung deposit na nabigay ni masculine during the relationship itself. Kung ano man yung mga naging effort ni masculine, it feels like yun yung moment na nag-give up na si feminine. Most of the time, ganun, di ba? Nag-give up yung feminine at doon lang na nagpupush si masculine really to work on the relationship. Kung baga too late na hindi na nakita ni feminine yung effort ni masculine because yun na yung moment na tumalikot at nag-walk away na siya. Okay? Kung baga sa pasahan ng exam nakapasa na, tapos na, late na, repeater ka na lang or wala na, magpalit ka na ng course. Alright. Until like around June, I feel magkakaroon ng communication, pag-uusap, planong communication. But very detached, very cold yung energy. Hindi ko nararamdaman yung sincerity here. But mukhang ang pag-uusapan nyo lang pera, kung may involved na properties or sustento, hatian ng properties, okay? Pera. This is more about pera. Usapan, ano na daw nangyayari, and more clarification para sa ating mga Aquarian. Okay, I feel hindi ganun kadali na
ibangon ang relasyon na to, i-rebuild, ayusin, kung ano man yung mga nangyari, parang sobrang malalim na yung sugat na hindi mo madedenay na masakit pa rin. Hindi pa complete yung healing eh. Na it feels like for me, both of you have nag-grow na eh, no? From the moment na nagkasakitan kayo, nag-grow na rin kayo. Pero dahil sa dami ng bad memories, hindi na nakaka-catch up. Na parang, ayoko na, pagod na ako. Nung moment na nag-quit kayo sa isa't isa at nagkaroon kayo ng walang pakialamanan, parang doon kayo nagkaroon ng growth, but separate from each other. So, yung memory na naaalala mo tungkol sa tao na to is yung mga dating version niya. Dating version ni masculine, dating version ni feminine. At kung magkakaroon kayo ng chance na kilalanin ang bawat isa right now, I feel magiging happy kayo sa naging growth nyo. But for most of you, it would feel like wala na eh. Hindi na maayos. Too late. Too late. Na sobra ng nagkasakitan that it feels, I'm not saying it's impossible, that it feels impossible to fix kung ano yung nasira sa relasyon na to. But let's see, baka naman like second half ng year magkaroon ng ibang energy. But I feel most of you, it's like, wow, eto pala siya. And hindi naman pala siya masamang tao. It's just nagkaroon lang ng immaturity nung time na yon. And I feel, Aqua, you'll be happy to see your person na nag-grow na as a person, nag-mature. But you're also happy without this person already. Happy ka kung may mahanap na siyang iba. Happy ka sa personal growth niya. Happy ka na naging successful siya. But happy ka na rin na okay na. Okay na. Let's see. It could be na may nagbabadyang reconnection. Alam mo, ang soulmate connection kasi hindi naman yan laging nagiging romantic. Pwedeng maging magkaibigan na lang kayo at magtutulungan kayo sa isa't isa. Magiging eventually and finally, no, yung soul purpose nyo to help and love each other kahit in a platonic way, mangyayari to. Alrighty? And that would be the Aquarian reading for the month of March. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Aqua.